kasi, pwede rin kayong ganun. Young at heart. Why? Because Jesus is in us. Amen? Yun. Bakit yung nagiging dahilan na naging younger ang ating appearance, no? At saka, pero ito yung totoo, kung nasa probinsya ako at tumutulong doon sa aming farm, ay sigurado hindi ko young looking. Kasi pag nasa province ako, talaga naman, tumutulong ako sa buko. Ano na mga niyo, anong tawag doon? Sa mga pagkukupra. Ay nako, ano ka sa init kaya yung mukha mo, hindi mo alam kung ano tsura. Pero alam ko ang Lord ang may gawa nito sa atin na. Sige tayo muna yung manalangin. O Panginoon namin Diyos, sa oras na ito, kami ay pasalamat na uli dahil Ikaw ang aming Diyos noon ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Narito kami, Panginoon, upang Ikaw ay papurihan at pag-aralan ng iyong salita na maunawaan namin ito, Panginoon, upang ma-apply namin sa aming mga buhay at ang aming pananampalataya ay hindi matigil, Panginoon, kundi sa halip magpatuloy kami dahil kilala ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Dalangin ko rin ang Banal Espiritu Santo na bumaba, na kumilos sa aming kalagitnaan. Ibuhos mo po, Panginoon, ang kapangyarihan mo mula sa akin hanggang lumaloy sa kalagitnaan sa buhay. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Alright. Ang title ng aking message, Merry Christmas! Sabi dyan, Merry Christmas and let us rejoice. Let us rejoice. Sabi nga ni Pastor kanina, Merry Christmas to worship. Totoo yun. Kaya ang pag-worship ay hindi maging masaya, hindi maging malungkot, kundi maging masaya ng worship tayo. Bakit Mary? Hindi si Mary Maria, kundi Mary para we will say Mary is masaya, di ba? Bakit tinawag na Christmas? Sabi nga ni Pastor kanina, ang Christ at saka yung Mass. Kung ating pag-aralan yung Christ, si Christ, bakit may Mass? Ayon ko sa aking mga nababasa, ang Christmas ay, wala kasi ang December 25 sa Bible, di ba? So, ayon sa mga nababasa ko, ang Christmas ay isineselebrate nila base doon sa mga tradisyones, mga tradisyon ng mga tao, lalo sa mga religion. Madalas ang December ay ginagamit nila at doon sila nagse-celebrate. So, itinao nila na ang Christmas ay December 25. At yung mga naniniwala sa Panginoon. Okay. So, yung Mass, dahil sineselebrate, maraming tao yan, masses of people who believe Jesus Christ. Amen? Amen. So, pag Christmas, dapat ba tayo malungkot? So, we should be rejoice. Okay, kanano. Let us rejoice in the presence of God. Okay. Now, ito yung message dito. Merry Christmas, let us rejoice. So, binasa na natin kanina sa Tagalog. Ayan. Ang sabi dito, no, sa Galatians chapter 4, ulitin ko lang, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Salam yung Bible ninyo para kung hindi nyo nakikita dito siya. Galatians chapter 4 verses 4 to 7. And then, at dahil kayo mga anak ng Diyos, sinugod niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Sa ating mga puso. Kaya tayo nag-rejoice. Amen. Okay. At tumatawag sa Diyos na Ama ko, or Ama Father. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayoy, kayo'y
mana niya. Hayaan niyo, itabi-tabi ko. Ay, patay! Sila. Praise God, hallelujah. So, ayan po, ang sa 4:5:6, 4 and 4:5, ito yun, dahil isinilang ng isang babaeng mamuhay sa ilalim ng kautusan. Nung wala pa si Jesus Christ, nasa ilalim ng kautusan. Di ba, sa kautusan, sabi na, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang makikiapid, huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero bakit patuloy pa rin gumagawa? Kasi utos yun eh, para yung batas ng Pilipinas. At sino ang susumusuway sa batas ng Pilipinas? Mismo ang ating presidente, di ba? Na mangurap. Dahil wala doon si Jesus sa puso. At ganoon din ang nangyari sa atin. So, nung makilala natin si Jesus, na bago ang nilalaman ng ating puso, nagkaroon ng transformation. Amen. So, kaya noon, ang tao ay nasa ilalim ng batas, pero nung dumating si Jesus, pinalaya tayo doon sa mga batas-batas na yon. Kung tayo ngayon, mga Christian, yung mga batas na yun, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagagawa pa rin ng mga mananampalataya, how much more doon sa hindi pa nakakilala kay Lord. Tama? Kaya, ang awa ng Panginoon, ang siyang gumawa, siyang nagbigay sa atin ng pag-asa. Okay, next. May mga verses ako na ginamit dito, the proof of celebration. Okay. Ito yung katunayan ng pag-celebrate o pagdiwang ng Christmas. Masasabi ba natin na ang December 25 na ginagawa natin every year na Christmas celebration, masasabi ba natin na only December 25 na mag-celebrate tayo? Masasabi ba natin na only 25 of December? Hindi. So, ibig sabihin, pwedeng araw-araw mag-celebrate tayo. Amen. Because God is with us. Okay. Sabi dito sa Luke chapter 2 verse 10, ito yung proof of why we celebrate Christmas. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Amen. Okay. Ano dito? Sa verse 10 pa lang, ang anghel ay mayroong sinabi, ito yung good news. Nag-announce ang angel about good news. Ano ba yung good news? Ay, si Jesus yan, yung mabuting balita. So dito pa lang sa verse 10, ang good news na tinatawag dyan ay nandito na sa verse 11. For unto us is born this day in the city of David a Savior who is the Christ. So, andito yung good news na in-announce ng angel, andito yung fulfillment. Ito yung fulfillment ng Panginoon, no? Na for unto us born this day in the city of David a Savior who is the Christ. So ito yung good news, the Savior and the Messiah. Pag sinabi Messiah, the Anointed One or the Redeemer. Okay. So, tingnan natin ang mabutihan, the proof of celebration. In Luke 10, naging good news pa lang. Good news pa lang si Jesus. And then in verse 11, naging reality na, di ba? Naging reality na ang good news na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na ibig sabihin, ito yung fulfillment ng God's promise to us. Tama? Okay. Madali lang tayo maghanap. And then in Matthew chapter 1 verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God's with us. Okay, what is Emmanuel? Emmanuel is a Hebrew name. Hebrew name, Emmanuel. Kung ating paghiwalay yun yung Emmanuel, kasi yung El, meaning dyan ay God. Itong Eman, that is Hebrew word,
Ang Emmanuel is Hebrew name. Ang Emmanuel is Hebrew word. Ang El is God. So ang Emmanuel means with us. Ang El ay God. So in one word, God with us. That is ibig sabihin ng Emmanuel. Ito niyo yung pinatunayan ng Panginoon na siya yung ating Emmanuel, na God is with us. Kung tingnan natin okay, balikan ko yung picture. Nakita niyo yung picture na yan. Okay. Ayan. God with us. Ang Panginoon ay hindi nanahan kasi yung God with us parang mag-dwell sa atin. Ang Panginoon hindi nanahan sa hayop, hindi nanahan sa syudad, hindi nanahan sa bansa o sa country. Nanahan siya sa tao, sa atin, humanity. He dwell among us. Sino yung among us? Di ba tayo yun? Pinatunayan doon sa John 1:14, and and the Word was made flesh. Nagkatawan at ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. So ito yon sa verse doon, ito yung sa verse 23 ng Matthew chapter 1. So he dwelt among us. Itong Emmanuel, the name given by God, tatawagin siya Emmanuel. Why? Ang reason dyan ay he dwelt among us. At ito na nga yung verse 11, ito yung the season for the celebration, di ba? So in-announce, dineclare sa verse 11, in-announce sa verse 10, dineclare sa verse 11 na siya yung ating tagapagligtas, the Savior, and this is the fruit of the reason, the central reason for the celebration. And then in Matthew chapter 21 verse 23, and the identity, ito yung identity niya na nag-dwell, ito yung 11, the identity na, kasi kanina, ulitin ko lang ang good news ay walang iba. Dumating ang verse 11, ito yung identity niya, na God fulfilled His promise. Okay. Ito yung identity, na siya niyo, Savior, Christ the Lord. And then verse 23, He dwelt among us. God with us. Emmanuel, the word Emmanuel is from ano yung sabi mo nila? Hindi Greek. Hebrew word, Emmanuel. Yung Emmanuel, Hebrew word. Yung Emmanuel, Hebrew name. Yung Emmanuel, Hebrew word. Yung El means God. Pag pinag-isa mo yun, Emmanuel means God with us. He dwelt among us. And then nag-manifest according to John 1 verse 14, and the Word was made flesh and He dwelt among us. Amen? Nagkatawan na siya. So, kung ating iayusin, babalikan natin. So, nandoon ang good news, nandoon yung identity, na ito na yung fulfilled promise ni Lord, para sa atin. And then in 23, ito na yung tinatawag na the dwelling place of God, tayo yon, He dwelt among us, kaya tinawag siyang Emmanuel. Meaning, Emmanuel is the Hebrew name, Emmanuel is the Hebrew word, yung El is God. So in one word, Emmanuel means God with us. Okay, sa Old Testament, hindi lang sa New Testament po na ihayag ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Sa Old Testament, in Isaiah chapter 9 verse 6, sabi doon, For unto us a child is born, to us a son is given,
and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ano ang nire-reveal dito? Dito yung prophetic verse na ito, na ibig sabihin dito, itong Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, ang prophetic verse na ito ay para i-offer niya ang hope at peace. He is offering His peace and hope for all humanity. So ito yon sa Isaiah chapter 9 verse 6, the prophetic verse, to offer His offering, to offer His peace and hope para sa atin. Amen? Alright. So, kaya tinatawag siyang He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Napakasaya talaga dapat natin. Kasi wonderful counselor siya, di ba? Once natawagan natin siya, andun ang kanyang sagot kahit hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman natin. Hallelujah, praise God. So dito, ito yung prophetic verse na sinasabi dito na He is going to offer His hope and peace to us. Okay. So, ulitin ko, matatapos na kasi ako eh. Okay. So, balikan ko ha, para makunuhaan natin. The proof of the celebration of Christmas. Number 1 is the announcement of the angel. Okay, announcement pa lang. Ano yung ina-announce niya? To bring good news. Yung announcement. So, ibig sabihin, hindi pa nagmamanifest, no? Yung good news na yun, yung announcement ng angel. Pagdating sa verse 11, eto na yung na-identify na. This is the identity of Jesus, born in this day, city of David, Savior, He was the Christ. So ito yung identity ni Jesus, no? Okay. Na-fulfill na yung pangako ng Father God na kanyang mga promise sa atin. Okay, kasi may mga universal expectation, no? Isa sa naalaala ko yung universal expectation, the coming of the Messiah. Kaya ito na yung expectation ng buong mundo, the coming of the Savior. And then number 3, He is only, hindi lang siya naging good news, naging reality siya. And then pangatlo, look, pumasok pa siya, nanahan pa siya sa atin. Okay, He dwelt among us. And tinatawagan niya na He is Emmanuel, meaning the Hebrew name, Emmanuel, meaning God is with us. Hindi pumunta si Lord doon kung saan-saan, hindi sa mga countries. Sa buong mundo, ang tao ang kanyang gustong panahanan. Pero, hindi lahat ng mga tao ay naniniwala sa Kanya. Kaya yung mga naniniwala sa Kanya, mapalad tayo. Dahil siya ay nananahan sa atin. Nananahan ba siya sa atin? Dito sa worship center, nananahan ba? Dahil andun ang church. Nandito tayo, di ba? So, itong worship center na ito ay tahanan ng mga church, kaya kasama natin si Jesus. Ay kung sabihin natin nandun sa mountain, wala doon ang mga church, andun pa si Jesus? Wala. Pero kung kahit nandun tayo sa puno ng mangga o sa puno ng kung ano-anong puno, kung nandoon tayo bilang mga iglesia ni Kristo, hindi yung iglesia na mataas ang matulis, kundi tayo mga tinawag, mga pinili, mga church, iglesia ni Kristo, ay nandoon si Lord kasi kasama natin. He dwelt among us. Praise God. Hallelujah. At ito yung pinaka maganda. Hindi lang good news, hindi lang yung na-identify bilang siya ang Savior and Messiah, hindi lang nanawalahan siya sa atin. Hindi lang nag-offer ng peace and hope, kundi ang sabi sa John 3:16. Wow, basahin nga natin mga kapatid. John 3:16, 1, 2, 3. For God so
gave His only begotten Son. Ay, ibang version yun, nabago. And whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito yung heart of the Bible. So ulitin ko, hindi lang siya naging good news, na-manifest pa siya, nagkaroon pa siya ng identity, nag-dwell pa siya sa atin, nag-offer pa siya ng hope at saka peace, kundi mayroon pa siyang pangako sa atin na to have eternal life. Di ba masaya tayo dyan? Hindi ba dapat tayo magsaya? Kasi nung wala pa tayo kay Christ, ano ba ginagawa natin? Diyos ko po, kung saan-saan tayo pumupunta, hinahanap natin magkaroon ka tayo ng kapayapaan. Pag mayroon tayo narinig na doon, mayroon doon santo na worship, punta tayo doon kasi wala tayo doon sa tamang direksyon. Amen? Ngayon, nagkaroon tayo ng tamang direksyon. Kahit ngayon saan tayo, kasama na natin siya. We can worship Him in spirit and in truth wherever we are. Kahit nandoon ka sa banyo, nandoon ka nakaupo sa trono, if you can worship, we can worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Ito, may joke lang yan. Yung isang tao, hindi siya maka-deliver kasi siya nag-worship Lord, tulungan mo naman ako na makaraaraw sa mo dito. Ano ang tugon ni Lord? Amen? Hallelujah. Praise God. At saka ito, yung mga naniniwala kay Lord, eto yun. May mag-asawa, sa bagay na ikwento ko na ito sa inyo. May mag-asawa. Yung babae nakakilala kay Lord. Yung lalaki ay hindi pa nakakilala. Nung makakilala sa kay Lord, itong babae, every Sunday talaga nandoon siya sa church. Napansin ng kanyang asawa na every Sunday pumunta sa church. Katulad nito. Isang araw, sabi ng lalaki, punta doon, hindi mo kami inaasikaso, babalik ka alas 12, hindi mo kami inaasikaso, wala pang pagkain. Ang ginawa ng misis, itong Christian, bago siya pumunta sa church, naka-ready ng mga pagkain doon. Ayan, kain na lang kayo dyan dahil papunta ako ng church. Hindi pa nasatisfied yung lalaki. Sabi ng lalaki, sa oras na lumabas ka ng bahay, tandaan mo, may mangyayari sa'yo. Ewan ko, naikwento ko na sa inyo. Alam mo, habang naglalakad yung babae palabas ng bahay, kinuha ng lalaki, ng asawa yung martilyo. Martilyo. At ang ginawa niya, binaton niya yung martilyo doon sa babae. Kitang-kita ng kanyang asawa na ang martilyo lumiko, tumama sa isang poste sa loob ng bahay. You see how God is good? Amen? Kaya nga Savior siya eh. Kaya nga siya tagapagligtas. Kaya wala tayong dapat na ikatakot mga kapatid kasi if God is with us, who can be against us? Amen? Nag-iisa ako doon sa 4th floor ng building ng Crescent, no? Ang laki nung 4th floor na yun, parang mula dito hanggang doon sa labas, hanggang doon sa dulo niya. Mga kwarto-kwarto. Ay nakakatakot doon dahil bago pa kami doon, marami na nakatira doon, kaya minsan nakakaramdam ako doon na may umiiyak. May nakikita ako na parang may dumadaan. Mayroon ako nakikita sa kwarto na magpapasok, parang mayroong image, anino, ganun. Pero wala na ngayon. Alam bakit? Pinag-review ko yung araw-araw. Bawat kwarto pinag-pepray ko sa taas. Lumayas ka sa building na ito sa pangalan ni Jesus. Ganun lang ginagawa ko. Kasi nung bago pa ako doon, kasi sabi nung aming pinaka-director, Pastora, doon ka na lang matulog sa office kasi mahal ang pamasahe going back to Antipolo. So doon ako na matira. Doon sa kwarto ko, sa malapit sa papasok ko sa kwarto, may pintuan din na ganyan, may pintuan. Dito ako. Napapagpasok ko parang narinig ko yung, parang mayroong hinihiling bata na dinig ko yung boses. Ay, wala naman tao doon. Ay, 4th floor yun. So, biglang kinilabutan ako. Pero hindi ako nagpalata, pero kinilabutan talaga ang ginawa ko. In Jesus' name, lumayas ka sa taas. Spirit of Satanas, lumayas ka dito. Everyday yung ginagawa ko, pero ngayon wala na. Hallelujah. So, panapakan muna natin si Lord sa kanyang. So, God is with us. Tandaan ninyo mga kapatid.
natin. Iyang mga sinasabi niya na darating ang lindol, darating ang bagyo. Huwag kayong mag-alala. God is with us. Amen. He dwelt among us. All we have to do is to pray. All we have to do is call upon Him. Sabi sa ano ba yun? Psalms ba yun? Yung call unto me. Proverbs ba yun? Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Proverbs. Sa Proverbs 33. Okay, basta, ayan mga pangako ni Lord, tumawag ka sa akin at pakikinggan kita at ipapakita ko sa iyo mga bagay na hindi mo nalalaman. Kaya ang ating kaisipan, limitado lang, di ba? Pero yung kaisipan ng Lord ay buong sanlibutan. Kaya kailangan talaga natin si Lord. Kasi limited lang yung ating isip. Yung ating prayer, pag hindi totoo, hanggang dyan lang sa kesan niya, hindi yan nakakarating doon. Why? Because may hadlang sa ating puso. Pero pag nagpe-pray tayo at nandoon yung ating acknowledgement sa Kanya na He is our God, He is the healer, ano yung Kanyang pangalan. Yun. Hallelujah, praise God. Amen. So, eto na ang pinaka-final, pinaka-4. He will give us eternal life. Alright? Amen? So, mayroon ba kayong balak na lumayo kay Lord? Pag dumating kaya yung mga persecution sa buhay, sasabihin mo, ay Lord, di mo naman akong nililigtas. Iwan na muna kita. No, lalo ka magkakaroon ng problema. May problema na nga tayo ngayon na kahit na tayo ay dwelling place ni Lord. Lalayuan mo si Lord, ay lalo mawalan ka ng pag-asa. Kasi ang importante sa buhay natin, ano man mangyari sa atin, mamatay man tayo, dahil talagang mayroong mangyayari yon, ang mangyayari sa atin, siguraduhin natin ang ating kaluluwa. Ito na naman yung kaluluwa natin. Tandaan yung kaluluwa. Pinag-pray ko. Ano yung kaluluwa na yun? Anong part ng kaluluwa? Mind. Natandaan nyo? Na kailangan pumunta sa langit. Hindi pumunta sa impyerno. So yun ang ating isa sa mga pinakamahalaga sa ating buhay na kailangan si Jesus ay manatili sa ating buhay. Alright, so for God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Meron ka ba dito? Sure na ba ikaw na mayroong buhay na walang hanggan? Pangako ito ni Lord, no? Pwede tayong lahat magkaroon nito. Only that we have to grow our pananampalataya. Kailangan mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Mag-mature tayo. Alam mo yung mag-mature, para ba yung bata naging matanda na? Kasi may mga matanda na bata, isip pa rin. Ang maturity ng Kristiyano, ano man dumating na mga problema, ang pagsubok, hinaan yan. Nilalabanan yan. And God is with us. So, nakakatuwa, no? Pag na-imagine ko, ano kaya kung dumaan ako sa baha? Huwag mo yung subukan si Lord. Kailangan mo si Lord ang maligtas. Naalala ko nung bata pa ako, ilang beses na ako kamuntik-muntik ang mamatay dahil dyan sa ilog na yan. Mahilig kasi ako gustong matutong lumangoy. Pero nililigtas ako ni Lord dahil may plano pala siya sa akin. Kamuntik na ako masagasaan ng jeep. Pero para pakiramdam ko, bigla akong lumipis. Pakiramdam ko, bigla akong lumipis kasi nasa pagitan ako ng dalawang jeep. Kasi akala ko yung jeep, wala nang dadaan sa likod. Sigawan yung mga tao. Nag-aaral pa ko noon sa MCE. Pagpalampas ko doon, may palang papasok. Nakatayo ka lang ako hanggang sigawan yung mga tao. Pakiramdam ko, parang lumipis yung katawan ko. Pero alam ko si Lord ang nagligtas sa akin. Ang mga tao nagsigawan, akala talaga masagasaan ako. Ay nakatayo lang ako.
Pero purihin ang Panginoon dahil may plano siya sa akin. At ito tayo ngayon, nagkikita-kita. Ilang beses ako nahulog nalaglag sa, nalunod, nadulag sa bato. Yung pala yung bato, malalim pala yun. Pag ganun ako, alam mo yung pasulpot yung ulo ko at panay ito, inom ng tubig. Yung mga tao, yung mga bata, kapwa ko bata ay nagsisigawan, nalunod si Alice. Takbo naman yung kabataan, yung medyo binata, mabuti dumating. So may plano ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Alam mo ngayong umaga, bago ko sumakay, ang sinakayan ko bus, akala ko yung bus na yun, papunta Quiapo. Kasi Quiapo nakalagay, yung pala papunta ang GMA. Sabi ko sa bus, doon ako papunta ako ng Santo Domingo Church, doon ang babaan ng mga Sabi na hindi kami papunta doon, dito kami sa GMA. Pero kita-kita ko, Quiapo. So, sabi ko, saan ako bababa? Eh, binaba ako doon, mabuti na lang, pinababa ako doon na lumampas na sa Quezon Ave. Naglakad ako na doon. Nakakita ako ng taxi. Pinasakay ako ng taxi. Sabi na niloko ka ma'am nung conductor. Naglalagay sila ng, ano ba yun? Ng signboard na gano'n. Kasi bus driver din ako dati. So alam niya yun. Naglagay sila ng signboard na gano'n. Pero sa totoo lang, para madumami ang pasahero. So nag-pray ako. So, hindi naman ako nagalit. Hindi, sabi ko dahilan na siguro, Lord. Gano'n na lang ako. Pero iniisip ko, ayaw kong mali. O tama-tama, eksakto. Nandito ako. Hallelujah. You see how God is good. Praise God. At marami pa akong mga gusto na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Kung bakit kailangan natin siya i-worship in spirit and in truth. Kung bakit kailangan siya natin pasalamatan. Dahil He is our Emmanuel, the one who dwells in us. So we have to be rejoicing and to merit the celebration because this is the center of the celebration for unto us, unto you is born on this day the city David Savior who is the Christ. Ito yung panahon ng central ng the reason of celebration. Dumating na siya, na-identify na siya, di ba? At nag-dwell pa siya sa atin, naging Emmanuel pa siya sa atin. At He offered His hope and peace sa atin, sabi ko sa Isaiah 9:6. And then the last one, hindi lang hope and peace, kundi buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Naunawaan ko ba, no? So, salamat sa Panginoon dahil andito tayo. So, let us rejoice. Mag-rejoice tayo. Pag sinabing rejoice, hindi lang yun, kasi dito sa atin, nag-rejoice tayo sa dancing, kasama ang worship. As we worship the Lord, we rejoice, di ba? We rejoice with so many worship song, di ba? So, yan ang dahilan kung bakit may rejoice and worship Him in spirit and in truth. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga ito. Nawa ay naunawaan namin, Panginoon, ang bawat isa ang mensahe na ito po ay namin kong patuloy na gawain at iapya sa aming mga buhay. Na hindi lang kami ang iyong dwelling place, kundi may mga palang plano pa rin sa amin na magkaroon kami ng buhay. Maraming salamat po, Lord. Kung anong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.